Ang tao po ay totoong makasalanan at ang resulta o kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, hindi po natutuba ang Diyos sa kamatayan ng isang makasalanan, lalo't higit na siya ay makakaranas ng puot ng kaparusahan. Mahal ng Diyos at mahalaga sa Kanya ang bawat tao. Nais niya na maligtas ang lahat ng tao, kaya't nagpadala siya ng manggagawa upang sumampalataya ang mga tao sa tagapagligtas. At ito'y bilang pagpapakita ng kanyang pagmamalasakit sa kabuoang kaligtasan ng mga tao. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Marahil ay hindi na po lingid sa bawat isa sa atin ang pagsisimula natin ngayong taon ng isang napakahalagang gawain, ang magbahagi ng Ebanghelyo. Subalit bago po tayo tumungo sa ating pag-aaral, samahan niyo muna po akong basahin natin ang talata na ating pag-uusapan ngayong umaga. Matatagpuan po sa Aklat ni Juan, Kabanata 4, talatang 1 hanggang talatang 27. Nang malaman ni Jesus na narinig ng mga Pariseo na siya ay nakahihikayat ng mas maraming alagad at nagbabautismo ng mas marami kaysa kay Juan, bagamat hindi naman si Jesus ang nagbabautismo kundi ang kanyang mga alagad, umalis siya sa Judea at nagtungo muli sa Galilea. Kailangan niyang dumaan sa Samaria, kaya nakarating siya sa Sicar, isang bayan ng Samaria, malapit sa bukrin na ibinigay ni Jacob sa anak niyang si Jose. Naroon ang balon ni Jacob, kaya't nang mapagod si Jesus mula sa kanyang paglalakbay, umupo siya sa tabi noon at magtatanghaling tapat na noon, nang may isang Samaritanang dumating upang sumalok ng tubig at sinabi ni Jesus sa kanya, "Pahingi nga ng inumin." Ang kanyang mga alagad ay nakaalis na noon patungong bayan upang bumili ng pagkain. Sinabi ng Samaritana sa kanya, "Ikaw ay isang Hudyo, bakit ka humihingi ng tubig sa akin na isang Samaritana?" Dahil ang mga Hudyo ay hindi nakikitungo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus sa kanya, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino ito nagsasabi sa iyo, pahingi ng inumin, ikaw pa ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig ng buhay." Sinabi ng babae sa kanya, "Ginoo, wala kang pangsalok ng tubig at malalim ang balon, saan ka kukuha ng tubig ng buhay? Mas dakila ka pa ba kaysa sa ama naming si Jacob na nagbigay ng balon sa amin? At siya mismo'y uminom mula rito. Pati na rin ang kanyang mga anak at mga hayop." Sumagot si Jesus sa kanya, "Ang sino mang umiinom sa tubig na ito'y muling mauuhaw. Subalit ang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na kailanman mauuhaw. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bukal ng tubig sa kanya patungo sa buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae sa kanya, "Ginoo, bigyan mo po ako ng tubig na ito nang hindi na ako mauhaw at hindi na rin pumarito pa para mag-igib." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Humayo ka at tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito." Sumagot ang babae, "Wala po akong asawa." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tama ka sa iyong sinabing wala kang asawa. Dahil nagkaroon ka ng 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo rin asawa. Totoo nga ang sinabi mo." Sinabi ng babae sa kanya, "Ginoo, sa tingin ko'y isa kang propeta. Sumasamba sa bundok na ito ang aming mga ninuno, ngunit kayong mga Hudyo ay nagsasabing sa Jerusalem dapat sumamba." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ginang, maniwala ka sa akin na darating ang oras na sasambahin ninyo ang Ama, hindi sa bundok na ito, ni sa Jerusalem. Sinasamba niyo ang hindi ninyo nakikilala. Kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Ngunit ang oras ay dumarating at ngayon na nga, kung saan ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama at sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ganito ang hinahanap ng Ama na sasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae sa kanya, "Alam ko na darating ang Mesyas, siya na tinatawag na Kristo. Sa pagdating niya, ipapaliwanag niya sa amin ang lahat ng bagay." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ako mismo nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo." Dumating ang kanyang mga alagad at nagtaka sila dahil nakikipag-usap siya sa isang babae. Ngunit wala ni isa mang nagtanong sa babae, "Anong gusto mo?" O kay Jesus, "Bakit kayo nakikipag-usap
sa Kanya. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Tulungan mo kami na maunawaan ang buong mga talatang aming tinaga. Dakilang Diyos, samahan niyo po kami ngayong umaga sa aming pag-aaral. Ikaw po ang manguna, patnubayan niyo po kami na makikinig at magtuturo. Dalangin namin na ikaw ang maluwalhati sa umagang ito. Hinihiling ko ang banal na Santong Espiritu na siyang maging gabay namin sa aming pag-iisip, pag-unawa at pag-aaral. Maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang sabi po ng karamihan, kung nais mong matutunan ng mabuti ang isang bagay, mag-aral ka sa ilalim ng isang dalubhasa na tinatawag nating master. Maging ito man ay sining, pangkalakalan, pangbatas o pangnegosyo. Kung may pagkakataon kang mag-aral sa ilalim ng isang taong lubos na nakakaalam ng paksa, huwag mo itong papalampasin. Subalit ang ating pinag-uusapan ay kung paano makahikayat ng mga kaluluwa para sa ating Diyos. Siyempre, wala na pong huhusay pa sa ating Panginoon pagdating sa bagay na ito. Ang sabi po sa Lucas, Kabanata 11, talatang 10, siya ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Kung gusto nating matutunan kung paano makipag-usap sa mga tao tungkol sa Ebanghelyo, wala po tayong mahanap na mas mahusay na guro maliban sa ating Panginoon. Alam niyo, sa aking pong pag-aaral kung paano magbahagi ng Ebanghelyo ang Panginoon, akin pong napansin na palagi siyang may kakaibang approach sa mga tao. And take note, hindi siya gumagamit ng pare-parehong paraan. Hindi niya inuulit ang kanyang mga pamamaraan at pakikipag-usap. Palagi niya itong binabase sa uri ng kanyang kinakausap. Sa linggo po ito at sa susunod pa, pag-aaralan natin ang patotoo ng Panginoong Hesus sa babae sa balon. May mga ilang prinsipyo tayong titignan. Now, maaaring hindi niyo maalala ang lahat ng mga prinsipyong ating dadaanan, subalit nananalangin ako na atin itong matutunan upang mas maging handa tayo bilang saksi para sa Panginoon. Gayon din, sa susunod ay kukuha tayo ng ilang mga aral mula sa kwentong ito tungkol sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Ang pakikipagtagpo ng babae sa balon sa ating Panginoon ay naglalaman ng tungkol sa pagpapatotoo. Ang ating teksto ay nahahati po sa 3 seksyon. Una, naroon ang tagpuan para sa kwento sa talatang 1 hanggang talatang 6. Pagkatapos po, ang pag-uusap sa pagitan ng Panginoon at ng babae sa balon, talatang 7 hanggang talatang 26. At panghuli, ang mga resulta ng pagtatagpo na ito. Sa babae, makikita natin ito sa verse 27 hanggang verse 30. Sa mga alagad, 31 to 38. At ang kasama ng mga Samaritano ay makikita natin sa verse 39 to 42. Nang ang Panginoon ay naging tanyag na ng mga panahong iyon, minsan siya ay nagtungo sa Galilea sa Hilaga. Siya ay dumaan upang makaiwas sa posibleng alitan sa mga Pariseo dahilan sa inggit at kaba tungkol sa katanyagan. Sinabi ni Juan na kinakailangan ng Panginoong Hesus na dumaan sa Samaria. Ang Samaria ay rehiyon sa pagitan ng Judea at ng Galilea. At ayon po kay Apostol Juan, maraming mga Hudyo ang labis na napupuot sa mga Samaritano at ano pat mas mahabang ruta ang kanilang tatawirin sa Ilog Jordan upang lubusang makaiwas sa Samaria. May problema po ang mga Hudyo sa mga Samaritanos. Ano po yun? Balikan natin ang kasaysayan sa panahon na nagtagumpay ang Assyria laban sa Hilagang Kaharian ng Israel. Hilagang Kaharian ng Israel, 722 BC. Pinatapon ng hari ng Assyria ang karamihan sa mga Hudyo, ngunit nag-iwan ng ilan sa lupain. Namuhay sila sa lugar ng kanilang mga dayuhan at ang iba ay kanilang naging mga asawa. At nang maglaon, naglaho ang mga naninirahan na ito sa kanilang sariling paganong mga paniniwala sa mga pangunawa ng Hudyo tungkol sa Diyos. Kaya sila ay isang magkahalong lahi, umawak ng isang halo-halong relihiyon. At ang kanilang tinatanggap ay yung unang aklat, yung unang 5 aklat lamang ni Moses bilang kasulatan. At binago pa ang ibang mga aklat na iyon sa maraming lugar. So, ang puot sa pagitan ng mga Samaritano at mga Hudyo
ay sumiklab nang ang mga Samaritano ay sumalungat sa pagtangka ni Ezra at Nehemiah na muling tatag ang tunay na pagsamba sa Diyos sa lupain pagkatapos na bumalik ang mga tribo sa timog mula sa Babylonia. Ang pagkasira ay nagpatibay ng mga Samaritano ay nagtayo ng kanilang sariling templo sa bundok Gerizim. Ano pa tinanggihan ng Jerusalem bilang lugar ng pagsamba. Noong 128 BC, sinunog ng mga Hudyo ang templo ng mga Samaritano at nagpasulong ng puot sa pagitan ng dalawang grupo at hindi pa humuhupa ang labanan noong panahon ng Panginoon. So, gaya po ng ipiniliwanag ni Apostol Juan sa kanyang aklat sa Kabanata 4, talatang 9, ang mga Hudyo ay walang pakikitungo sa Samaritano. Gamit nga ang background na yon, pag-aralan natin ang kwento, pag-aaral mula sa Panginoong Hesus kung paano gumawa ng isang mas mahusay na trabaho ng pagbabahagi o paraan ng pagbabahagi ng mabuting balita. Mga kapatid, ang pagtatagpo ng Panginoong Hesus at ng babae sa balon ay siyang magtuturo sa atin tungkol sa pagpapatotoo. Ang mga pangyayari sa kwentong ito ay magbibigay sa atin ng modelo upang matutunan natin ang pag-iibanghelyo at maari nating magamit sa kasalukuyang panahon. Narito po ang ilang mahalagang paraan mula sa talatang ito upang isaalang-alang natin kung paano ang tamang pagbabahagi ng pananampalataya sa iba. Alam niyo po, ang pakikipag-ugnay sa iba, medyo aminado po tayo dito dahil alam ko na ito ay isa sa pinakamahirap na paraan. At bilang isang pastor, may mga pagkakataon na nakikipagtulungan po ako sa mga ibang Kristiyano. Pero sa kasalukuyan po ay naging hindi sapat ang aking oras sa pakikipag-ugnayan sa iba. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung ano ang dapat kong alisin sa aking abalang schedule upang magkaroon ako ng oras para sa gayong pakikipag-ugnayan. Now, siguro sa inyo mga kapatid, maaring ito ay hindi problema dahil baka mayroon kayong oras. Subalit kung ikaw ay isang Kristiyano, dapat ay pinapanalangin mo na magkaroon talaga tayo ng panahon sa pagbabahagi ng ating ebanghelyo ng Panginoon sa mga hindi mananampalataya, maging ito'y sa nanay, sa mga yaya, sa mga estudyante o mga kasamaan sa trabaho. At bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus, dapat tayong maging masigasig sa pagbabahagi ng ating pananampalataya sa lahat ng pagkakataon. Sa Kolosas, Kabanata 3, talatang 23, ang sabi po doon, ano man ang inyong gagawin, ay buong puso ninyong gawin na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Ito po dapat ang ating maging saloobin na magbibigay sa atin ng otoridad sa ating mga bibig kung tayo ay magbabahagi ng ating pananampalataya. Ginagawa natin ito para maglingkod sa Diyos at purihin ang Panginoon. Now, mga kapatid, pagkatapos nating makipag-ugnayan sa iba, pangalawa po ay kailangan nating kuwanin ng pagkakataon. Gaya po ng mababasa natin sa talatang 9 hanggang talatang 10. Sinabi ng Samaritana sa kanya, ikaw ay isang Hudyo, bakit ka humingi ng tubig sa akin na isang Samaritana? Dahil ang mga Hudyo ay hindi nakikitungo sa mga Samaritano. Talatang 10, sumagot ang Panginoong Hesus sa kanya, kung alam mo lang na ang kaloob ng Diyos at kung sino itong nagsasabi sa iyo, pahingi ng inumin, ikaw pa ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig ng buhay. Mga kapatid, humingi lamang ang Panginoon ng pabor bilang paraan ng pakipag-ugnayan at ginamit niya ang simpleng kahilingang ito. Dito po ay gumamit ang Panginoon ng isang paraan. Humingi siya ng pabor sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Samaritana. Ginamit niya ang simpleng kahilingang ito upang mabuksan ang pinto para sa pag-iibanghelyo. Hindi lamang sa babaeng ito kundi maging sa kanyang buong bayan. Anumang karaniwang interes ay maaring maging entry point sa kalaunan na maaring humantong sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, mga kapatid. Isang bagay po ang nakita natin dito na dapat ay tatandaan natin ang pagiging alisto ng Panginoong Hesus sa mga pagkakataon.
Ito po ay kagaya rin ng ating lesson ng nakaraang linggo na nakita natin na ibinaling ang sitwasyon sa isang espiritual na mga bagay. Now, ang babaeng ito ay pumunta sa balon para gawin ang parehong ginagawa nila, dati nilang gawain na daang-daang beses na niya ginagawa. Wala siyang idea nang umalis siya sa bahay na malapit nang magbago ang kanyang buhay. Kinuha ng ating Panginoon ang pagkakataon, ialok sa uhaw na babaeng ito ang tubig ng buhay. Dalangin ko rin po sa atin, sana maging ganito tayo mga kapatid. Kailangan nating bantayan ang mga karaniwang sitwasyon na nagbibigay sa atin ng pagkakataon para sa pagbahagi ng mabuting balita. Now, ang susunod, dapat ay hindi tayo magkaroon ng diskriminasyon patungkol sa mga lahi, kasarian o sa relihiyon. Mapapansin po natin na ang Panginoong Hesus ay hindi natakot na mahawa sa pamamagitan ng pag-inom sa kopa ng isang Samaritana. Hindi rin siya natakot na makipag-usap ng pribado sa isang babae tungkol sa mga espiritual na bagay. Bagamat ang tingin sa kanya ng mga rabay ay ceremonially siya siyang maraming babae. Hindi lang po ganoon ang kanyang kalagayan at ayon po sa paniniwala ng ilang mga rabay na kapag ang anak mong babae bilang mga Hudyo ay naturuan ng mga Samaritano ng Torah, ito ay inihahalintulad na nila sa kalakarang pagbebenta ng aliw. Para sa kanila ito ay isang prostitusyon. Ngunit ito ay hindi pinansin ng ating Panginoong Hesus. Kahit sa tingin nila ang babae ay isang immoral, nagpatuloy pa rin siya sa pakikipag-usap. Mga kapatid, umaasa po ako na sana ay walang sino man sa atin ang nagtataglay ng anumang pagtatangi, kanino man sa pagpigil sa atin upang makipag-usap tungkol sa ating Panginoon. Subalit, kailangan nating pagtagumpayan ang maaaring pagkiling ng iba sa kultura. Halimbawa, pakikipag-usap tayo sa publiko sa mga LGBTQ o sa isang may karamdaman o sa isang makukulit na mga tao, mga kasambahay na kung minsan ay hindi tinitignan ng patas dahil sa diskriminasyon. Now, kung ang pag-uusap ay tungkol sa Panginoon o pangangailangan niya sa Panginoon, kailangan natin ipagpatuloy ang pagbibigay ng mensahe dahil nangangailangan sila ng tulong upang malaman at maunawaan nila ang kaligtasang ipinagkakaloob ng ating Panginoong Hesus. Kahit na ito ay sa tingin mo iniiwasan ng lipunan dahil sa kanilang kasuklam-suklam na kalagayan. Ang mga taong yun, mga kapatid, maaari ring isang social outcast katulad ng babaeng ating pinag-uusapan ngayon, ang babaeng Samaritana na ito. Ngunit ang katotohanan, kailangan pa rin niya ang ating Panginoong Hesus upang marinig niya ang tungkol sa Diyos. At ito'y nangangailangan ng isang mananampalataya na handang makipagsapalaran sa publikong panunuya para lang siya ay makausap. Susunod po, kailangan natin gamitin ang ating patotoo. Ang susunod po, kailangan natin gamitin ang ating patotoo. Dito po, ginamit ng Panginoong Hesus ang isang natural na sitwasyon, ang kanyang pagkauhaw at gayon na rin ang paggamit ng tubig upang simulan ng isang pag-uusap na mabilis niyang binaling sa mga espiritual na bagay. Ginamit ng Panginoon ang kanyang mga aksyon at kanyang mga salita upang pukawin ang interes ng babae. Sa totoo lang po, ang isang lalaking Hudyo makikipag-usap sa kanya bilang isang Samaritana at hihingi ng inumin ay nakakakuha ng kanyang pansin. At nang magkomento siya tungkol dito, lalo pang pinukaw ng Panginoon ang kanyang pagkamausisa sa pamamagitan ng kanyang tugon. At isa pa pong napakahalagang prinsipyo, mga kapatid, kailangan natin magsalita ng katotohanan ng may pag-ibig o pagmamahal. Nang ang Panginoon ay biglang tinanong ng babae tungkol sa buhay na tubig, sa halip ay biglang sinabi ng Panginoon, "Pumunta ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumunta rito." Biglang nagbago ang topic, naging friendly, pero napaka-personal.
At sinusubukan pa ng Samaritanang babae na ilahis ang topic sa Panginoon. Subalit nabigla ang babae dahil ang kanyang makasalanang nakaraan, maging ang kasalukuyan, ay biglang nakalantad. At napagtanto niya na hindi siya nakikipag-usap sa isang ordinaryong tao. Alam niyo po, walang sino mang pinahalagahan ang manggagamot hanggang maramdaman niya ang kanyang sakit. So sa pagkakataong ito, nailantad ng Panginoon ang kanyang kasalanan. Subalit, please take note, kahit ipakita niya na siya ay isang makasalanan, mabait pa rin ang kanyang approach. Hindi niya itunuro ang kanyang daliri sa kanya at sinabing ikaw ay isang masamang babae. Sa halip, malumanay siyang sumang-ayon sa kanya. Totoo nga ang sinasabi mo. Itinuro niya ang kanyang mga pangangailangan, ngunit hindi siya hinatulan ng Panginoon. Alam niyo po, isang insidente na ginawa rin ng Panginoon ang parehas na aksyon sa isang babaeng nagkasala ng pangalunya sa Aklat po ni Juan, Kabanata 8, talatang 10 hanggang talatang 11. Tumingala ang Panginoong Hesus at sinabi sa kanya, "Ginang, nasaan sila? Wala bang humusga sa iyo?" At sinabi ng babae, "Wala po, Ginoo." At sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita huhusgahan, humayo ka at huwag kang magkasala." Mga kapatid, kailangan po nating ng parehong maayos na balanseng pagbabahagi. At katulad ng sa Panginoong Jesus, gumamit siya ng salita ng Diyos upang ipakita kung paano tayo nagkasala ng paglabag sa kanyang banal na batas. Ngunit kailangan natin gawin ito ng mahinahon habang itinuturo natin ang mga tao sa kanyang krus. Isa pa pong mahalagang bagay na pwede nating maging panuntunan, mga kapatid, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, iwasan ang mga argumento. Makikita po natin sa talatang 12 hanggang talatang 14, sabi po doon, "Mas dakila ka pa kaysa sa ama naming si Jacob, na nagbigay ng balon sa amin, at siya mismo'y uminom mula rito, pati na rin ang kanyang mga anak at mga hayop." Sa verse 13, sumagot po ang Panginoong Hesus, "Ang sino mang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit ang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na kailanman mauuhaw. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bukal ng tubig sa kanya, patungo sa buhay na walang hanggan." Sa pagkakataon pong ito ay ipinahihiwatig ng babae na ang Panginoong Hesus ay hindi higit kay Jacob na nagbigay sa kanila ng balon. Sa katunayan, sinabi pa niya, "Sino ka sa palagay mo?" Kung ang Panginoong Hesus ay naging mapagmataas, malamang nananalo siya sa punto, ngunit mawawala naman ang pagkakakay niya sa babae. Pagkatapos po, sinikap po ng babae na isama ang Panginoon sa isang patanong na tema sa pagitan ng mga Samaritano at ng mga Hudyo tungkol naman sa tamang lugar ng pagsamba. Bagamat mataktika pong itinuwid ng Panginoon ang kanyang maling mga pangunawa, tumanggi pa rin siya na makipagtalo sa kanya. Mga kapatid, kadalasan po ay ang argumento ay hindi umaakay sa mga makasalanan patungo sa tagapagligtas. Kahit na ikaw ay magwagi. Na bakit po? Ang dahilan kasi sa isang pagtatalo, ang iyong pagmamataas ang kasangkot. Gusto mong patunayan na tama ka at mali ang ibang tao. Ngunit nawawala mo ang tunay na issue. Oo naman, mali siya. Ngunit ang pagbabalik loob ay higit pa sa pagkukumbinsi sa kanya na siya ay mali. Hindi kailangan ng debate. Ang pagbabalik loob ay nangangailangan ng Diyos na nagbibigay ng pagsisisi at bagong buhay. Ibinigay po sa atin ang halimbawa ni Apostol Pablo at ang tamang paraan sa 2 Timoteo, Kabanata 2, mga talatang 24 hanggang talatang 26. Ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip, dapat siyang mabait sa lahat, mahusay magturo at matyaga. Mahinahon niyang pinapangaralan ang mga sumasalungat sa Kanya, sa pag-asang pagkakalooban sila ng Panginoon ng pagkakataon na magsisi tungo sa pagkakilala.
Lagi po nating tandaan na ang alipin ng Panginoon na hindi dapat palaaway, kung hindi maging mabait sa lahat ng bagay, marunong, magtuturo na mayroong pagtitiis. Kapag may mali, mayroon siyang kahinahunan na magtuwid sa kanyang kaibayo o mga sumasalungat sa kanya. Sumunod po, huwag gumawa ng mga kompromiso, ngunit mag-alok ng malumanay na pagtutuwid. Sa pagkakataon pong ito, binahagi ng babae ang kanyang paniniwala tungkol sa tamang lugar ng pagsamba. Bagamat nalalaman ng Panginoon na mali ang kanyang paliwanag, subalit hindi siya nakipagtalo. Hindi niya hinayaan ang kanyang mga pagkakamali ay dumaan ng walang pagtutuwid. Itinuro ng Panginoon na ang Samaritano ay sumasamba sa kamangmangan at ang kaligtasan ay hindi mula sa kanila, ngunit magmumula sa mga Hudyo. At ito ay dahil sa ang Mesyas ay pinako sa pamamagitan ng mga inapo ni Abraham at ni David. Dito po mga kapatid, maraming mga di mananampalataya ay nagkakamali. Madalas po kasi sa kanilang mga sariling pag-iisip ay kaisipang paganda ng isang relihiyon ang kanilang mga idea. Sa madaling salita, hindi nila nauunawaan na ang isang daan patungo sa Diyos ay totoo. Sa halip, pinapakita nila na ang relihiyon bilang isang bagay na pansariling kagustuhan. Ngunit maliwanag po sa banal na kasulatan na maliban kung sasambahin natin ang isang tunay na Diyos, gaya ng kanyang pinahayag, ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak, tayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya hindi natin dapat hayaan ang mga tao na makawala sa mga ideology na talagang hindi mahalaga kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Marami po nagsasabi nito, basta taos ang puso ko, okay na sa akin yon. Ito po ay salungat sa paniniwala ng banal na kasulatan. Makikita po natin sa aklat ni Juan, Kabanata 14, talatang 6. Sumagot ang Panginoong Hesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Paalala po, pagdating sa pananampalataya, bawal magkompromiso. Ngunit mag-alok tayo ng banayad na pamamaraan o pangwawasto. Sumunod po, kailangan nating manatili sa pangunahing issue. Ang talakayan ay maaring lumihi sa isang debate tungkol sa mga merito ng Hudaismo o laban sa pagsamba ng mga Samaritano. Maaring ito ay isang kawiwiling pagpapalitan ng kuro-kuro. Ngunit may iwan ito ang babae sa kanyang mga kasalanan. Kaya pinakita sa kanya ng Panginoon na hindi panlabas na relihiyon ang mahalaga, kundi kung sino ang kanyang sinasamba o kung sino ang dapat nalapitan ng tao para sa tamang pagsamba. Ito ay ang Diyos, pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Pagkatapos ay sinabi ng babae na ang pangako ay mayroong darating na Mesyas na siyang lulutas sa kanilang problema. At ito rin ang lulutas sa debating ito na kanilang pinagtatalunan. Diretsong sinabi ng Panginoong Hesus sa verse 25 hanggang verse 26 ng John, chapter 4. Sinabi ng babae sa kanya, alam kong darating ang Mesyas, siya ang tinatawag na Kristo. Sa pagdating niya, ipapaliwanag niya sa amin ang lahat ng bagay. Sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya, ako mismong nagsasalita sa iyo, ang iyong tinutukoy. Sa punto pong ito mga kapatid ay meron siyang pagpipilian. Siya ba o hindi siya? Maniniwala ba ako sa kanya o hindi? Kaya't ibinalik ng Panginoong Hesus ang talakayan sa pangunahing issue. Sino ako ayon sa inyo? Mga kapatid, sa susunod pong linggo ay makikita natin ang tunay na layunin. Sa lahat ng mga espiritual na talakayan, ito po ay dapat na ibalik ito sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Pagpapatuloy po natin ang iba pang mga prinsipyo at gayon din ang mga aral tungkol sa katauhan ng ating Panginoong Hesus mula sa pagtatagpong ito. Mga kapatid, sa ating pong pagtatapos ngayong umaga, nais ko kayong tanungin, at ang tanong na ito ay nakabatay po sa talatang 13 hanggang talatang 14 ng aklat ni Juan, Kabanata 4. Basahin ko pong uli. Sumagot ang Panginoong Hesus sa kanya, ang sino mang umiinom sa tubig na ito'y muling mauuhaw.
Subalit, ang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na kailanman mauuhaw. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bukal ng tubig sa kanya patungo sa buhay na walang hanggan. Kapatid, umiinom ka pa ba sa tubig ng mundong ito na hindi lubusang nakakapagbigay ng ginhawa? O nakainom ka na ba sa tubig na buhay na ibinigay ng Panginoong Hesus na naging isang balon sa buhay mo na bumubukal ng buhay na walang hanggan? Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa patnubay at dalangin ko, Panginoon, na maging makabuluhan ang mga talatang aming pinag-aralan at pinag-usapan ngayong umaga. Samahan mo po kami sa aming pagbabahagi, Panginoon. Ikaw ang manguna sa buhay namin. Dalangin ko po na makalugod sa iyo ang aming mga trabaho, ang aming pagbabahagi ng salita ng Diyos. Dalangin ko ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.